Nakailang ulit pang sinilip ni Sarah ang kanyang cellphone habang pinagtatabi si Juvie ng paborito nitong kaldereta. Mag-aalas 9 pa lang ng gabi at baka matagalan pa itong umuwi. Siya na ang nagpresentang magligpit ng pinagkainan ni Lomi. Bagamat hindi pa naman siya inaantok at gusto niya na ring magpagpahingahin ang kanyang ina. Katapos niyang magligpit sa kusina, ay sarili naman niya ang kanyang inatubili. Mag-aalas 10 na nang muli niyang silipin ang oras. Napataas ng kanyang kilay nang malamang wala man lang kahit isang message mula kay Juvie. Hindi niya tuloy alam kung bakit nga ba siya nag-aalala rito o baka naman binabagabag lamang siya ng kanyang konsensya. Sakali mang may mangyaring hindi maganda rito. Pero ito nga ba ang dahilan? Naihilamos niya ang kanyang dalawang palad at ipinagpatuloy ang pagsisipilyo. 11:15 na nang marinig niyang bumukas ang gate. Kusang gumalaw ang kanyang katawan upang pagbuksan ito. Kaya naman hindi pa man nakakarating si Juvie sa may pintuan ay bumukas na ito. Nakakagulat ka naman, Sarah, put! Anitong napahawak sa kanyang dibdib. Awit ka rin, ha? Wala man lang pasabing anong oras sa uuwi? Hindi ba uso chat sa pares? Sorry. Nalupot kasi ako eh. Tsaka, ba't na ba pumasok? Nakangisi nitong sabi na halos 2 dangkal na lamang ang pagitan nila. Hep! Animoy asong siningot ito ni Sarah na siya namang iwas ni Juvie. Bagay na halos dumikit tuloy katawan niya sa door jump. Huy, bakit? Uminom ka, no? Uy, hindi ah. Anong hindi? Nga. Nga ka o tatamaan ka sa akin? Agad niya naman itong inamoy. Kitams, ikaw talaga. Tila batang umikis ng takbo si Juvie upang hindi abutan ng humahabol sa kanyang si Sarah. Akmang pagsasara niya sana ito ng pintuan, ngunit naabutan siya nito, kung kaya't napatili siya ng hawakan nito ang kanyang mga kamay. Pasaway ka talaga. Kala mo ha? Sarapot, ano ba? Nakikiliti ako. Atras siya ng paatras, kaya naman narating niya ang dulo ng kama. Tuluyan na siyang nawala ng balanse, kung kaya't tawang-tawa sila parehong napahiga sa kama. Sarah, ang kulit mo! Papatayin mo ba ako? Sabay silang napahagikik habang unti-unting humuhupa ang kanilang pagtawa. Napatingin sila sa isa't isa. Sarah? Oops, beta ko na yata yung hawak-hawak mo eh. Bumaba naman agad ang mga mata nito. Kasabay niyon ay ang paglaki ng singkit nitong mata. Dahil sa biglaan nitong pagbalikwas, ay nasagi tuloy ng tuluyan ang boobs beta nito. Aray ko naman, ang sakit tong sarapot. Sorry. Natigilan silang dalawa nang biglang kumatok ang kanyang inang si Lomi. Matulog na kayo. At mahihinang hagik-hik ang pinakawala ng dalawa. Hoy, ano pang hinihintay mo? Pumunta ka nga dun sa kwarto mo. Ni Sarah, habang hila-hila ang kanyang kumot na hinigaan ni Juvie. Nakahiga na ako eh. Dito na ako.
Baliw to. Alis na. Ano ba? Uy! Pero wala nang nagawa si Sarah, kundi hayaan na lamang itong mahiga sa kwarto niya. Nakangiti pa talaga ito habang nakapikit, kaya naman mas lalo lang siyang natawa at pailing-iling na tumabi rito. Tila kakapikit niya pa lang, pero umaga na pala. Sarah po, gising na. Uy, aba, malilit na tayo. Napaungot naman siyang bumangon sa pagkakahiga. Teka, boss ako, diba? Bakit kailangan ko rin gumising ng maaga? Jojo! Sa kabila ng pagtutol ng kanyang kalooban, napasunod pa rin siya nito at kasalukuyan itong ipinagdadrive. Oh, ba't parang hindi ito magandang gising mo? Paano ba naman kasi ako makakatulog? Ang ingay-ingay mo. Grabe naman to. Iti lagi ka pala puyat kapag magkatabi na tayo? Bakit naman tayo magtatabi? Siyempre, jojowain kaya kita. Lakas talaga ng trip mo, ano? Grabe naman to. Sa bagay, hindi mo naman talaga ako magugustuhan. Ang OA, ha? Mabuti na yung OA. Kaysa naman ng tsalan. Aba, iba na talaga tayo ngayon, ha? Naririnig ko kasi lagi yun kay Joel. Baka magkatuluyan kayo ng Joel na yan, ha? Diyos ko, si Joel? Sa Mercy na lang kaya pagselosan mo. Kahit maldita yun, mas papatusin ko pang isang yun. Pagsaselosan talaga. Bakit? Hindi ba? Natameme siya sa tanong nito. Kasabay nito ay ang paghinto ng sasakyan. Ngunit mas lalo lamang siyang natigilan nang makita ang kotse ni Tanch. Hindi nito ugaling mag-duty ng maaga. Kaya naman nagtataka siya kung bakit ito naririto sa ganito kaagang oras. Tahimik siyang bumaba ng kotse at pumasok sa shop. Ganon din ang ginawa ni Juvie. Sarah Pot. Ha? Cellphone mo, iwan mo sa kotse. Thank you. Pasukin mo na kaya. Kausapin mo. Di yung tulala ka dyan. Para naman masagot yung iniisip mo. Inikutan niya na lamang ito ng mata bago dumiretso sa veranda. Lagi niya sinasabi sa kanyang sarili na dapat hindi na siya nag-iisip ng kung ano-ano, lalo na pagdating kay Tanch. Pero kahit anong gawin niyang pilit, hindi niya pa rin maiwasang mag-alala para rito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkurus ang kanilang daan. Break time ni Juvie noon at gaya ng nakagawian, sabay silang kumakain. Kasalukuyang inihahanda ni Juvie ang baon nilang pagkain na luto mismo ni Loie. Si Sarah naman ay kumuha ng ketchup sa kitchen. Naakma namang naroroon si Tanch, kausap ang baristang si Mercy. Nakasuot ito ng sunglasses at dahil nakatagilid ito sa kanya, malinaw sa kanyang paningin ang pasa nito sa mata.
Ano nangyari dyan? Ah, Mercy, yung bilin ko ha. Nitong pilit kinukubli ang mata. Tanj, I'm talking to you. What happened? Wala. Mabilis itong umalis ng kitchen area at bumalik ng opisina. Nagliligpit ito ng gamit at pinasok sa kanyang handbag. Dito ka natulog? Oo. Hindi. Sarah, please. It's none of your business. Oo, alam ko. Dapat nga wala na akong pakialam sa'yo eh. Pero Tanj, inalagaan kita eh. Minahal kita. Nilamok nga ayaw kitang padapuan eh. Tapos papayag ka lang na ganyanin ka ng taong ipinalit mo sa akin? Ayan, hindi. That's not what you think, Sarah. Tanj, tama na. Alam mo kung ano yung natutunan ko simula nang lokohin mo ako? Ay kung paano ka magsinungaling